Mayor Vico Soto umaming nagkamali. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod para sa akin sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at special thanks nga po pala sa mga OFW na solid viewers natin. Sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun mga parokya, sa flag ceremony ay may inamin ang butihing mayor na tila nagkamali kaugnay po sa proyekto nitong bagong City Hall. So pakinggan po natin ang butihing mayor patungkol po dito. Kung mapapansin po ninyo, kung nadadaan po kayo sa City Hall compound natin, mapapansin po ninyo na malaki na ang progresyo natin at on track po tayo. Nakita po natin, ito yung pinakamalaking proyekto sa kasaysayan natin. Ito mga taga-engineering, makikita po ninyo na nakakatuwa dahil as of now, end of May 2025, wala tayong slippage. Makikita po natin, alam naman po natin, di ba, sa proyekto ng gobyerno, di lang naman Pasig, pero dito, Pasig, aminin natin, 99% ng proyekto natin nagkakaroon ng slippage kahit ilang araw, Pero ito, nakikita po natin na maganda, maayos ang pagkakagawa. At malapit na rin tayo mag-groundbreaking para sa new City Hall campus, sa new City Hall redevelopment natin. Alam natin talagang excited na rin ang marami dito. At hindi lang sa ito po ay basta infrastructure project natin, kundi nais po natin itong maging modelo rin sa mga future projects, malaki man o maliit, ng ating lokal na pamahalaan. At sabi natin modelo pagdating sa pagpaplano, mula sa pagpapalakas ng program of work, hanggang sa public bidding, hanggang sa transparency natin, kung paano natin siya nire-report sa taong bayan, hanggang sa implementasyon, hanggang mula sa demolition, hanggang sa pagpapatayo, ano yung mga best practices sa pagpapagawa, hanggang sa evaluation nito, hanggang sa dulo ng proyekto. Hopefully, ito po ay maging modelo ng infrastructure projects natin dito sa ating lungsod moving forward. Kaya maraming salamat po sa lahat, City Administrator's Office, Engineering Department, na muna po ito. Sana tuloy-tuloy po at yun nga po makita natin. Kung ano pa yung pinakamalaking proyekto, yun pa yung walang negative slippage. Sana magtuloy-tuloy po ito. At baka magulat po ang ating mga kapwa Pasigenyo kung gaano kabilis po matatapos ang proyekto na ito. Target talaga natin next term, tapos po siya. So, alam naman po natin na ito po hindi lang City Hall. Siguro kung may isa tayong pagkakamali, baka ito po yung title ng project. Baka nagkamali tayo sa title ng project. Kasi alam naman po natin hindi lang sa building, hindi pati may medical kasi yung mga laboratorio ng City Health Department ay nandun. Medical facility po tayo doon na malaki-laki. May senior citizen center po tayo doon. Sama ng OSCA. Lahat ng mga pangarap natin sa City Hall, kahit sa OBO, di ba, yung mga gusto nating layout ng opisina natin, ayun na po. Pero syempre, isang feature po talaga dyan ay yung plaza natin. Medyo malaki yung plaza, pati yung history nito. Hindi lang yung physical, sabihin physical nakikita, kundi pati yung mga infrastructure network, IT infrastructure network rather, at marami pa po iba. Yan po ang kasama rito. Pero higit sa lahat, minamaximize natin yung value ng lupa. So yun nga mga kaparokya, tila may pag-amin ang pinakamahusay na punong lungsod sa bansa na si Mayor Vico Soto patungkol po sa proyekto nitong New City Hall, kung saan ayon dito ay nagkamali daw sila sa title ng proyekto dahil ayon dito hindi lang City Hall ang nakapaloob dito kundi maraming establishment pa na tulad ng health center, plaza at kung ano-ano pa. Actually, nako-question kasi ang New City Hall project ni Mayor Vico Soto sapagkat masyado daw malaki ang halaga
ng pagpapagawa nito na umabot po ng 9.6 billion. Pero ang pinaka-total po nito ay 9.2 billion lamang. Alam nyo naman po yung mga contractor na kumakalaban kay Mayor Vico Sotto tulad ng mga Diskaya na kesyo kaya daw nilang gawin ang nasabing proyekto ng 2 to 3 billion. 5 billion naman po sa contractor na si Mr. Lau. Isa sa mga kritiko at kumi-question sa proyekto na bagong City Hall. Pero ang totoo niyan mga kaparokya, nasa mahigit 100 na engineers at architect pinagkonsultahan ni Mayor Vico Sotto kaya nakapag-decide ang butihing mayor na gumawa ng bagong City Hall. At take note mga kaparokya, ang paggawa nito ay hindi natamaan ang mga pondo ng mga pangunahing proyekto ng lungsod, kundi galing sa natipid na pondo na mahigit 1 billion kada taon. More than 1 billion a year mga kaparokya. Malaking halaga po ang natipid ng pamamahala ni Mayor Vico Sotto. Anyways, wala naman tayong magagawa sa mga kritiko ni Mayor Vico Sotto na akala mo porket contractor ay alam na nila ang lahat ng gagawin. Humihingi siya ng advice sa mga expert dito. Hindi to basta-basta pinagawa lang dahil para sa sariling interest. Para sa tao yan, para sa susunod na henerasyon. Tulad ng sinabi ni Mayor Vico Sotto, maaaring maging sentro din ng kalakaran ang nasabing proyekto dahil makakaakit ng turismo ng lungsod ito. Which is, agree po tayo dyan dahil for sure maraming gustong makakita or maka-witness ng napaka-engranding City Hall project ng nasabing lungsod. Kaya sa mga bashers at mga kritiko ni Mayor Vico Sotto, ito lang po ang masasabi ko, pag-inggit, pikit. At pag nag-successful po ito mga kaparokya, for sure, tataas ang kredibilidad ng kontraktor nito at sobrang sisikat po ito. Dahil sila ang gumawa ng City Hall ng Pasig na maituturing natin na magiging kasaysayan ng lungsod. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya, mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.